po. Ganda nung sinabi ni Tito kanina, yung kahalagahan ng pananalangin. Kasi totoo yun, yung mga bagay na hindi mo, yung parang wala na tong lusot, parang wala na tong opportunity para makalabas. Ako, nakaranasan ko na rin yan. At ilang beses na akong pinaghimalaan ng Panginoon. Pagka nagkakaproblema ako, ang takbuhan ko, yan, Mount Carmel. Then, Quiapo. Napansin ko, iba pag may problema ka, lahat nadadasalan mo eh. Di po ba? Nadadasalan mo talaga, nagiging relihiyoso ka. Tapos pagka sobra talagang, dati ito, makwento ko lang, no, ng mabilis. Tayo pa nagdadasal, hindi mo napapansin, kinokontrol mo pa Diyos eh. Diba? Lord, ganito tulungan niyo po ako, kasi ganito po yung gusto kong mangyari. Hindi pala yun yung tamang dasal. Ako napansin ko, umayos yung mga problema ko nung ganito na dasal ko. Lord, huwag mo na lang pong pabayaang mapahiya tayong dalawa dito. Kasi pag ako yung napahiya, binablackmail ko si Lord, ganun ko siya kausapin eh. Pati ikaw, dahil alam nila, ako ay public speaker, nagbibigay retreat, tas ganito. Tapos, bandang huli laging dapat ganito pala ending. Lord, ito po sana yung nakikita kong solusyon. Pero ang iyong kalooban nawa ang mangyari. Susunod, yes. Pagka ganun, magkukulat ka, yung bang kahit hindi pa nasusolusyonan, payapa yung puso mo na may darating. Di ba may darating? Tapos magugulat ka, ay, nakalagpas na ako. Salamat sa Panginoon. No, hindi kagaya yung, kasi ang tao pa nagka-problema, gusto. Kailangan masolusyonan agad, di ba? Ang unang gagawin niya, magkikwento sa ibang tao. Alam niyo, yung isang natutunan ko, wag ko kayo magkwento basta ng problema niyo sa iba. Dahil una, hindi na kayo natulungan, napagalitan pa kayo, na-chismis ka pa. May isa akong kaibigan ganyan, ako kung pwede ko lang bagitin ng pangalan. Nung nagkwento ako, down na down ka na. Imagine mo down na down. Nagkwento ka. Hindi ka na tinulungan, even did not lift a finger to help you, alleviate you in where you are right now. Pinagalitan na ako, naikwento pa ako sa ibang mga kaibigan ko. And then doon ko na-realize, gusto pala ni Lord, pag may problema tayo, dumulog muna tayo sa Kanya at Siya ang magpapadala ng mga taong tutulong sa atin. Correct. Sir, bukod po dun sa pagdadasal, no, matanong ko lang, in your family, paano nyo po sinusolve yung mga problema? Paano po yung dialogue nyo ba, kung meron man? Paano nyo po sinusolve yung problema nyo within the family? Una, pinag-uusapan namin ni Mrs. Kung anong pinakamaganda, paano diskarte, pero siya ang magsasalita. Siya magsasalita sa mga bata? Sa mga bata. Mas, siguro, mas pinakikinggan siya. Ako naman, emotional ako napapainom ako ng ng tubig. Si Mrs. ang spokesperson. Ayan. Opo. Pero parehas po kayong dalawang nagdidiskusyon kapag merong problema. Before Kailangan dalawa kayo. Yes, Hindi pwedeng isa. Yung ilalabas niya po dun sa mga anak nyo, napag-usapan nyo na. Yun na po yung agreement Yun ang pinakamaganda sigurong. Opo. Walang bad parent, good parent. Pareho kayong Hindi ba kung minsan may ganun eh. Yung isa Bad cop, nagiging good bad cop. eh. Yung isa Opo. nagiging good. No? So kayo pareho good. Oo, pwedeng Hindi pwedeng may bad. Yes. Siguro sa puntong to, tanungin natin, may message ba kayo sa inyong mga anak kay Encho, particularly kay AJ, lalo kay Angie, no? Kasi bata pa si So, baka may message ka for them. Pwede ba isa-isahin kung gusto mo short, isa-isahin, no? Tingnan natin. Tingnan natin. sa grupo na lang, sa kanila apat. Siguro, as a parent, magigets nyo na yung gusto namin, yung wish namin, yung pinagdadasal namin na maging maayos lahat ng anak. So, andyan naman kami palagi. Kung kailangan nyo, tawag lang. Tapos, sa fundamentals naman, alam nyo na nakita nyo sa amin, napag-aralan nyo sa school, sa simbahan, nakita nyo naman. So, yun lang, ang pinaka-prayer namin madiskartehan nyo na maganda. Magkaroon kayo ng tamang desisyon doon sa pinaka-maayos na buhay. Ayun. Nice, galing. Sa puntong ito, meron kaming konting, hindi ko alam kung hindi na yata to sorpresa sa'yo, no? Pero meron kaming gustong ipakita kay Kuya Sunny, no? Ready na po yata tayo, no? Gerson, Ken, ready na tayo? Yung ating video. Yes, Control-Alt-Delete. Control natin. Play pala, play.
Iba Hello, yata yun, reset yung Kamusta control na? alt Kamusta na kayo delete. dyan lahat? Sana okay lang kayo. Pasensya na hindi kami makaka-uwi this year. At next year na lang, babawi kami next year. Miss na miss ko na kayo lahat. Miss na miss na kita. Gusto ko lang mag-drop by to say that I'm grateful for everything that you've done for me and for all of us. And isa sa rason kung bakit ako ba't ko kinakaya mabuhay sa ibang bansa at malayo sa inyo at itaguyod ang aking sariling pamilya is because of what you've taught me while I was growing up. And I really appreciate everything, the love, the care, the support that you have given me and all of us. So dahil dyan, gusto lang kitang batiin ng happy Father's Day. Mahal na mahal kita and mag-iingat ka lagi. God bless, Papa. Love you. At syempre, Happy Father's Day din po sa lahat ng kaserbisyo natin na tatay na patuloy na nakikinig habang kumakayod para itaguyod ang kanilang pamilya. Patuloy po kayo makinig sa teleradyo serbisyo at radyo sa 630. Hello everyone, si Enchong Puto and alam ko nagigess ngayon si Papa sa inyo dyan sa Radyo 630. Gusto ko lang sabihin pa, Happy Father's Day. Excited ako kumain bukas kasama yung buong family and thank you very much kasi si Papa laging pinapakita sa amin yung value ng trabaho and how to be professional in our chosen field. So, Pa, thank you so much. I love you and I will see you tomorrow para sa ating Father's Day celebration. And sa lahat po ng tatay na kasama natin ngayon, Happy Father's Day din po sa lahat ng kaserbisyo natin na tatay na patuloy na nakikinig habang kumakayod para itaguyod ang kanilang pamilya. Patuloy po kayong makinig sa teleradyo serbisyo at radyo sa East Trend. I'll see you soon! Beautiful. Ako naman. Thank you, AJ. Thank you, Enchong. O yan, Tito. Si Tito sabi nga nag-iimo siya, umiinom ng tubig. Uminom ng Uminom na tubig. ng tubig eh. Saka maganda yung sinabi ni Enchong, sabi niya na hindi lang sa kanyang father, kundi sa mga lahat ng tatay na nanonood at nakikinig habang maaring nagtataguyod at nagsisika para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Nalala ko, nagbigay ako ng recollection sa mga estudyante. Sabi ko, tingnan niyo yung kayo, no? Lahat ng luho natin binibigay ng magulang. Tingnan niyo yung aparador ng tatay niyo. Yung tatay natin, di ba? Makita mo, dalawa ang kanilang belt. Isa sa pantalon pati dun sa kanilang karsorsilyo. Kasi nga wala ng garter, kaysa bumili ng bagong underwear, ibibigay na lang sa mga anak, no? Kaya salamat po sa atin po mga tatay. At muli, Tito, Happy Father's Day sa inyo. Magbabalik po ang God Bless You. Diyan lang po kayo, wag po kayong bibitaw. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, magradyo sa Istrenta na. DWPM. How are you doing? Oh, really now? Really? You come home already na? Buy ni English opening, ha? Practice lang! You can win a trip to the US of A in Buy Until Space Bills Travel Thrills, plus other trips and cash in one grand draw and 5 monthly draws. By golly, here's our payment! Every 100 pesos you pay on your Buy Until bill gives you a raffle number. Huh? Always pay your Buy Until, Chid. Bill. Mga Pinoy, tayo'y hindi ganon. Huwag kang mahiya kung ang ininom ay Now, a woman doesn't have to sweat as much through a test this tough. Because now there's Rexona Extra Dry Silk. Rexona's designed for her unique needs. CDX Smart? Watch how Rexona keeps it dry. And with Deosterol Max, she gets longer-lasting deodorant protection. Rexona Extra Dry Silk keeps a woman drier. Now, with every purchase of silk comes a free refill. Buy now. Milo Double Prize. Send a Milo label with the double prize mark, and you can win any of 6 Jeep Cherokee Sport and other exciting
plus up to 150,000 pesos cash bonus. Join now. Look for Milo Double Prize Packs today. Pizza Hut Super 69er. Enjoy a family Super Supreme Pan Pizza. Get your second family pan pizza for only 69 pesos. Pizza Hut Super 69er. Woo! Nagaraya, go nuts with a crunch! Lumen! Biyanan ko. Anong dadali mo kay doktora? Orange! Dalandan, Nay. Sing sustansya, pero di sing mahal. Eh, ang suot mo? Bistidang puti, Nay. Sa puti, maselan si doktora. Aba, ang puti ko, lalabhan ko sa surf. Sa surf, wala pa rin makikitang pagkakaiba sa linis ng ibang mas mahal na bareta. Lumen, magsingrunong tayo sa puti. Marunong yan! Wais! Ito po. Sa baby, marunong ka? Ho? Para sa marunong, surf! Lola Oba. Ang cute! Uy, ang bait. Thanks, ha? Ma, ayaw akong isama. Di children's party yun. Dahil mabait ka, may reward ka kay Mami. New Maggie Instant Spaghetti. Ang bilog na noodles, ilang minuto lang magiging spaghetti. Na may manamis-namis na sauce at nakakatakam na mipis. New Maggie Instant Spaghetti. Magpapakabait ka. Sarap. Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa GBU. God bless you. Po ang GBU God Bless You sa ngalan po ni Founder Jerome Marquez. Sister Dita, si Eric, dadako na po tayo sa tugon ng masa. Ang ating tugon ng masa po ba? Yes, sir. Pero siguro habang inaantay natin, gusto ko lang mag-react doon sa mga reactions ng mga anak ni Kuya Sunny, no? Yes. Like for instance, nakita mo kanina sinabi din ni AJ na kung ano yung natutunan niya kay Kuya Sunny, no? Yun naman ang ginagawa niya doon. At mahirap kasi he's abroad, he's not here, no? So, mas mahirap itaguyod yung Filipino family abroad. So, malaki talaga natutunan ng mga bata sa kanilang ama, no? Siguro habang inaantay natin yung mga tugon, no? Baka pwede natin i-greet ang mga fathers. Ikaw, Eric, alam May dagdag ko po muna sige, bago po sige. tayo dun sa greetings. Nung commercial po kasi na pagkwentuhan namin ni Sir Sunny na gaano katindi yung guide nila sa faith sa mga anak nila. To the point na lumipat na yung, if I may, lumipat na yung anak nila sa Norway, doon na naninirahan, at involved pa rin sa isang Catholic community. Ganun po grabe yung guidance na binigay nila sa mga anak nila when it comes to faith. Napakaganda po nun. Siguro mag-hello tayo kay Father Sed. Father Sed, baka may gusto kang sabihin kay Kuya Sunny. Nandito si Kuya Sunny. Nadidig natin yung kanyang pagiging ama sa kanyang mga anak. Baka mayroon kang gusto sabihin sa kanya, Father Sed? I would like to express lang po talaga yung pasasalamat sa mga tatay. No, si Kuya Sunny included, no? Kasi ang pundasyon talaga ng pananampalataya ay nagsisimula sa bahay, sa tahanan. No, hindi lang yung pananampalataya siguro, kundi pati yung pundasyon na rin ng kakayahan ng isang tao na mabuhay ng may compassion, ng may pagmamalasakit sa kapwa, no? Sa tahanan po talaga nagsisimula yan. So Kuya Sunny, saludo po sa inyo, kasama po lahat ng mga tatay, at napaka-crucial po ng role ninyo sa pagpapalago ng mga bata, no? Lalo-lalo na sa diwa ni Kristo. Kaya nga kapag may mga binyag, no? For example, ang laki ng emphasis doon sa role talaga ng parents. Yes. Diba? Na yung kayo yung magtataguyod kayo magiging channel nung katauhan ni Kristo para doon sa mga bata. So technically yung ginagawa ng parents hindi lang coaching talaga witnessing Tama diba? po. So I think yun pa yung mas mahirap doon na part kasi yung discipline part pwedeng aralin sa libro o minsan pwede mong hingin sa tips ng mga ibang magulang, no? O pwede
pwede ring makuha from other parents, from your parent or own parents, no? Parang family tradition. Pero yung witnessing something personal to Tama na ito yung isang bagay na pinakamahirap sa lahat, yung maging saksi sa kung ano yung tinuturo na tama at mabuti sa mga bata. So saludo po Tatay Sani, no? And sa lahat po ng mga tatay na talagang pinaninindigan yung kanilang bukasyon bilang ama. Yun. Siguro at this point we can, like me, no, ang father ko ngayon kilala ni Kuya Sani. My father is now bedridden, no? So, syempre hindi na niya naiintindihan kahit batiin ko siya, hindi na siya. Pero maybe gayon, anong nangyayari is I always pray for him. I always really pray for him kasi hindi rin madali kasi before he used to be very, very active Very active yan, hindi mo yung makikitang yun nalalagi in one place. Tapos biglang ngayon, he's bedridden. Tapos hindi mo alam kung ano iniisip niya, naka-stare lang siya kung minsan kung saan, no? But then, I realized also na, kasi when he was more active, lagi kami nag-aaway niyan. Alam siguro nila yun, lagi kami nag-aaway na tatay ko. You know, little things, sometimes even politics, no, pinag-aawayan namin. Talaga little things ganyan. But now that he's ganon, bedridden, nami-miss mo rin parang, Dad, ba't ganyan ka lang? Gusto ko may kaaway ako. Yung mga ganun bagay. No? So, see, even in things like those, you value your dad na parang siya yung nagbibigay sa'yo ng, kung bisa nga binibiro niya ako pag nag-aaway kami, aba kung wala ako, boring ang buhay mo. Yung mga ganung klase, no? He's part of your life, really, no? And ganon din siguro, kanina si Eric was mentioning, yung mommy mo ang tumayong, baka you wanna greet her, no? Happy. Yeah, opo. First in the list, my mom, Jo. Happy Father's Day kahit medyo Ilan taon na tunog. mami mo? Opo. Mami ko po nasa 43. Bata pa, oo. My mom, Happy Father's Day. And Happy Father's Day din po kay Father Jerome Marquez. Yeah, my best father figure. And Happy Father's Day din kay Tito Roy Hopinaldo, who always welcome me kapag pumupunta sa kanila. Yeah. And sa mga kaibigan ko, John Clever, na mga bata sila naging ama pero hindi nila pinabayaan yung mga anak nila. No? I'm very proud of you guys kasi hindi hadlang yung I'm not encouraging everyone or the children here to become a parent ng mas maaga, no? Pero proud ako dun sa mga ginawa at nagawa na nung mga tatay na bata pang nagsimula. Yan, happy Father's Day sa inyo. Pati rin kay Leo Del Villar, happy Father's Day, sir. Yan po. Ikaw, Kuya M, ang nagtaguyod sa'yo, grandparents mo, grandparents diba? So, ko. But I would like also to thank my father. Kahit na hindi na sila nagkatuloy ng nanay ko, nagkahiwalay sila. And kahit na medyo maraming pains kasi na ibinigay ang father ko sa akin. We were battered kids. Pag nakakainom siya, talagang naubos yung pera ng family ko because of my father. But when I left the seminary, I looked for him to give my forgiveness, even him not asking for it. Because I believe that's the only way for me to be whole again. Yes. At nung nakita ko na siya, nagkasakit nag-bedridden na rin, no? Kaya ako pumunta noon is to have a closure. No? Dahil ayokong bitbitin ito hanggang sa huling sandali ng buhay ko. So kaya gusto ko rin pasalamatan yung father ko for giving me this opportunity to be a forgiving person, to be understanding. At salamat na rin po at Happy Father's Day sa mga tumayong ama sa akin. Nanay ko OFW at hindi ko kinahiya na nanay ko yung mga unang tinanghal na Japayuki ang tawag. Sabi ko nga sa nanay ko, huwag may kakahiyang Japayuki ka dahil may artista kang anak ngayon. Kundi dahil sa iyo ay hindi ako magiging artista. Yes. At sabi ko sa nanay ko, kung may kakahiya yun dahil wala kang ninakaw, wala kang inapakan tao, nagbakasakali ka at pinagpala ka naman. Kasi yung nanay ko syempre nahiya siya, ganun. So ako hindi. Nanay ko pareho kayong tatay, lagi kong kadiskusyon niya, politika, simbahan. No, minsan aminin ko na nasasagot ko, kaya nga ngayong nagkakaedad na siya ko, mami wag ka agad mamamatay ha, at medyo ako yung matanda na rin, mukhang malulungkot ako pagka wala na akong kadiskusyon. Kaya tama po yun sa mga ang magulang ay buhay pa, make the most. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan lang ang buhay ng ating mga magulang. Brother, gusto ko lang ihabol, no. I was hesitating a while ago kung gusto ko ba siya or kung
appropriate na batiin ko, no? Happy Father's Day po rin po sa tatay ko, no? Na even though hindi tayo magkasama nung lumaki ako, no? I know father figure ka na or father ka na sa iba, no? And that's still a good thing kung you're staying with them, di ba? Syempre, hindi man ako yung nakaranas nung pagiging tatay mo, di ba? May ibang nakakaranas nun. And from them, siguro, magpapasalamat ako, no? Ayun. That's so nice, no? I mean, what he said was so nice. That's very nice, Eric. No? Ang gusto ko yung disposition ni Eric na he's happy na at least yung father niya is nagiging father to some other people, no? Oh, nice. Ayun, yun din ang hiniling ko sa tatay ko na nagkita kami. Kasi may mga kapatid ako sa kanya eh. Yeah. Sabi ko, Dad, ibigay mo yung hindi mo na ibigay sa amin. At least, okay na tayo doon. Yeah. Di po ba, no? Grabe naman, parang recollection na trip pala itong ating no? But, thank you for the inspiration. No, because we're also inspired by what Kuya Sani has been telling us, no? That's why ganito yung mga take natin, no? Ngayon, saka I'm sure madami nakaka-relate sa mga pinagsasabi natin dito ngayong gabi. Kung may pwedeng mag-share lang dito, ubos ang oras natin. Oo nga, I'm sure, no? So, yun. I'm sure yan lalabas yan doon sa mga messages. Ayan po, no? So, habang inaantay po natin yung ating pong mga mensahe, mga tugon ng masa, talaga naman po, ilapit po natin hindi lang sa puso ng Panginoon ang lahat ng mga ama, kundi sa atin din ama-amahan na si San Jose. Si San Jose, nakita nyo naman po pag inaral natin yung kanyang kwento, hindi nakapagsalita, hindi nagsalita sa Biblia. Diba? Hindi nagsalita sa Biblia, walang recorded sapagkat his silence does not mean na wala siyang ginawa, wala siyang effect sa buhay ni Kristo, but his silence was enough to make Jesus feel that you are in good hands, no? Kaya nakita nyo nga po nung ilang beses nagpakita ang anghel sa kanya, kaya meron tayong tradition, yung sleeping Saint Joseph. Yes. Dahil di ba lagi nagpapakita ang while he's sleeping, no? Ilapit natin sa puso rin ni San Jose ang ama-amahan ng ating Panginoon, ng lahat ng mga tatay. Lalo na pinagdadasal natin yung mga may karamdaman. Yung mga nasa banig ng karamdaman, yung mga tatay na nadidepress, yung mga tatay na nawawalan ng kalooban, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa panalangin ng kanyang ama-amang si San Jose, ay lahat ng mga ama ay yakapin po, no, sa sandali pong ito. Ano po? Kaya napakaganda nitong ating Father's Day. Buti na uso yung mga Father's Day. Oo nga eh. Dati, alam mo nung bata ako, wala yan. Nung bata ka, nandiyan na? Nandito na po. Nandito na. Ako nung bata po, ako wala pa. Wala pang Father's Day. Wala pang Father's Day noon. Mother's Day wala pa rin. Nauna yung Mother's Day eh. I remember, nagkaroon muna ng Mother's Day and then a few years after pa nagkaroon ng Father's Day. Oo, siguro may mga nagreklamo eh. Ang sabi ni sa kaibigan ko, saan pa nagsimula yung Father's Day? Ang alam ko nung nagsimula ang mall, nagka-Father's Day. Ang negosyo. Totoo yun. Negosyo. Pero salamat na rin sa isang banda. Kasi dahil dun nabibigyan natin ng pagkakataon ng mga tatay na may araw para sa kanila. And you honor the fatherhood, no? Yes. I mean, it's different from honoring the birthday or whatever. Yes. So you're honoring the fatherhood of the persons. Tama. Kaya siguro maganda rin, Sister Ditas, no, at mga kaserbisyo, sa mga nakikinig sa atin na maaring magiging ama pa lang or nagbabalak maging ama, lalo ngayon, itong pinaaprobahan itong divorce bill, di po ba? Isang malupit na malupit na diskusyon. Sana magkaroon tayo ng malak na isip na bago kayo pumasok sa ganitong misyon. Kasi yung pagiging ama, hindi lang ito yung may karga kang bata, no? Lagi ko kasi sinasabi dapat magkaroon ng responsibilidad, no? Kasi ang kawawa yung mga bata kawawa yung mga anak, no? Kaya pagdasal po natin ang isa't isa, no? So sa ating pagbabalik ang tugon ng masa, magbabalik po muli ang JBU. God bless you sa ngalan ni Father Jerome Marquez. How are you doing? Oh, really na? Really? You come home already na? Bayan ba ni Uso? English opening, ha? Practice laang! You can win a trip to the US of A in Buy-N-Tell's Paid Bills Travel Thrills, plus other trips and cash in one grand draw and 5 monthly draws. My golly, here's our payment! Every 100 pesos you pay on your Buy-N-Tell bill gives you a raffle number.
Huh? Always pay your buy until cheap. Bill. Mga Pinoy, tayo'y hindi ganon. Huwag kang mahihiya kung ang iniinom ay Now, a woman doesn't have to sweat as much through a test this tough. Because now there's Rexona Extra Dry Soap. Rexona's designed for her unique needs. See the X mark? Watch how Rexona keeps it dry. And with Deosterol Max, she gets longer-lasting deodorant protection. Rexona Extra Dry Silk keeps a woman drier. Now, with every purchase of silk comes a free refill. Buy now. Milo Double Prize. Send a Milo label with the double prize mark, and you can win any of 6 Jeep Cherokee Sport and other exciting prizes. Plus up to 150,000 pesos cash bonus. Join now. Look for Milo Double Prize packs today. Pizza Hut Super 69er. Enjoy a family Super Supreme Pan Pizza. Get your second family pan pizza for only 69 pesos. Pizza Hut Super 69er. Nagaraya, go nuts with a crunch! Tune in to GMA on Sundays at 5:30 a.m. to hear Key of David presenter Gerald Fleury discuss God's master plan for mankind, the keys to lasting success, and so much more. Watch The Key of David. Nagbabalik na po ang GBU. God bless you. Sa ngalan ni Father Jerome Marquez, kasama pa rin natin Sister Ditas at si Brother Eric. Si Michelangelo po ito. Basahin na po natin. Oo. Ang ating suki, si Ate Lina ho. Ate Lina! Yes, good evening GBU, Brother Michael, Brother Eric at Sister Ditas. Happy Father's Day ho to all fathers. Watching and listening ako from Plaridel, Bulacan. Wala na po akong ama at wala na rin ang mga anak ko. Ang mensahe ko po sa mga ama, nawa ay maging matatag kayo sa mga pagsubok na kakaharapin alang-alang sa pamilya. Isipin nyo na lang na andyan si Lord na pwede mong takbuhan sa bawat hamon ng buhay. Salamat po. From Ate Lina ho. Ayan. Ayon naman po kay Mercy Francisco. Ayan. Ayon naman po kay Mercy Francisco. Good evening and God bless us all. My father is the strongest person I know. Never nagreklamo yan kahit napakahirap ng buhay namin noon. Ganon ang magulang, di bale na matter of life and death, basta para sa pamilya at mga anak. Yung tipong kakainin mo na lang, iuuwi mo pa sa pamilya mo. Ganyan ang mga magulang at ganyan ang mga tatay. Salute to all tatays in the world and also the dads in heaven just like my father. Ang ganda po nun. Yes. And ang ating pang isang suki, si Ate Nona Damian. GBU, God bless you. Sunday evening weekend with Brother Michael, Ate Ditas and Eric. Prayers to all fathers in heaven. 50 years nang nasa heaven ang tatay ko. I love and miss my tatay. See him later. Salamat po. Yun. Yun ang mga nagpadala sa atin. Yeah, some of the Salamat, comments. salamat. At I'm sure yung iba dyan, kaya hindi na nakapagpadala at sobrang na-touch na to sa pinag-usapan natin I'm sapagkat sure. marami po tayong kanya-kanyang kwento. At ngayon, dadako na po tayo sa ating Sunday reflection, gospel reflection and conversations with Father Jerome. Isang maliit na hakbang para sa pangarap. Guys, may kukwento ako sa inyo. Umattend ako ng isang ALS graduation doon sa Silang, Cavite. ALS yung Alternative Learning System, second chance sa mga dropouts. At yung top of the class, naitanong ko kung bakit siya nahintong mag-aral sa formal. Sabi niya, naghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya wala nang sumuporta sa kanyang pag-aaral. Napilitan siyang magtrabaho. At naging skillful siya doon sa trabaho sa loob ng isang parlor. Pero sabi niya, gusto niyang magtapos. So, nag-decide siya
na pagsabayin ang pagtatrabaho para suportahan ang kanyang sarili at ang mag-aral sa pamamagitan ng ALS. Nung graduation yaon, tinanong ko kung gusto niya pang tumungo at magtapos ng kolehiyo. Sabi niya, opo. Kaya binigyan namin siya ng scholarship sa KKW at sa hakbang na yun, nakapagtapos siya ng college, pumasa sa licensure exam ng pagkaguro, nagturo, and then nag-MA ngayon, tapos na siya ng Masters of Arts in Education. Maliliit na desisyon, maliliit na hakbang, pero patungo sa kaganapan na matamo niya ang kanyang pangarap. Alam niyo, ang ebanghelyo natin ay may kwento rin tungkol sa maliit. 2 talinhaga tungkol sa una, Mark chapter 4 verse 26 to 34, ang maliit na butil na inihasik at ito'y kusang lumago. At ang ikalawa, ang maliit na butil ng mustasa na dahan-dahang lumago, nang ito'y maging malaking puno, ay ito'y sinisulungan na ng mga ibon. Kung paano nagsimula ang ALS graduate sa maliit na hakbang para mag-aral, maliit na desisyon para magbigay ng oras para matamo ang kanyang Siya po atay nakasulat. pangarap, Talaga sinulat ko. dagdag na hakbang para sa pasensya, disiplina, hard work, maliliit na hakbang. Pero ito'y nagtungo sa kaganapan ng pangarap, ganun din sa paghahari ng Diyos. It begins small, pero tulad ng pananampalataya natin, ito'y dahan-dahang lalago hanggang ito'y maging matibay at pwede na itong mapakinabangan. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa isinilid mo sa aming maliliit na butil ng pananampalataya o maliliit na kakayahan upang ito'y aming dahan-dahang palaguin, pagtibayin, at darating ang panahon, nagiging bahagi kami ng naglilingkod sa iyong paghahari. Amen. Paki-like, paki-share po ang ating social media accounts sa TikTok at Facebook at YouTube. Paki-subscribe at lagi niyong tatandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless. Maraming salamat po, Father Jerome, sa inyong Sunday reflection at sa inyong panalangin. Bigyan natin ng pagkakataon for an additional reflection ng ating kaibigan, Father Sed. Yes po, no? Napakaganda nung ating gospel reading. Actually, yung set of readings natin for the Sunday. Kasi ito yung isa sa mga reminder sa atin na napakalit ng isang bagay, doon lahat nagsisimula. No? So, the parable of the mustard seed, na ipaalala sa atin to lahat na yung punlang ibinibigay ng Diyos, yung pagpapalang napakaliit na yon, no, ay pwedeng lumago at magbunga sa buhay natin. Pero of course, yung aspect din dito ay yung we also have to give our consent to God, no? Kasi yun nga sa first reading natin for this weekend, well, everything is possible before the hands of God. Pero ang catch dito ay yung kakayahan din natin na pagbigyan yung Panginoon na yung binhing yun, yung seed na yun na itinatanim sa atin ay pagbigyan na lumago, no? At syempre, sa paglago nito, sana magbubunga din siya sa buhay natin. So, every person, each of us, tayo, bawat isa, binibigyan ng punla ng Diyos at ang hamon ngayon ay paano ba natin pagbubungahin yung maliit na biyayang ito upang ito'y lumago, no? At yung paglago nito ay nakadepende rin sa ating paraan ng pagtugon at sa kagustuhan natin na pagbigyan ng Panginoon na padaluyin yung grasya niya sa buhay natin. Maraming salamat, Father Sed, at magbigay daan na po tayo na mabilis sa atin pong announcement at pagkatasiling tayo ng panalangin at pagbabasbas mula po kay Father Sed.
Nakisuyo sa akin, brother, ang Confraternity of the Brown Scapular. Actually, it's a lay group na based sa Carmel, na magkakaroon kasi ng talk on the Carmelite spirituality on June 29. Importante ito lalo na yung mga nagjo-join ng confraternities ng Brown Scapular all over the country, to get to know about the spirituality of the order that the saints of the order, So, ito po ay sa June 29, gagawin ng umaga, 9 a.m. to 12, doon sa Basilica, sa Mark Horan Hall ng Basilica. At saka, nag-uumpisa na ngayon ang mga vocation search-ins, Basta nag-uumpisa na ang classes, ulit, nag-uumpisa na, nakikisuyo din ang Carmel, na mag-uumpisa na yung vocation search-in for the Order of the Scouts Carmelites this July 7, ng umaga din po, So, yan po, pupunta lang ho sila sa Carmel for the search-in, If you wish to be a Carmelite friar someday, yun po. And Eric? Mabilis na additional announcement lang po. Logos, Pasyam at Babang Luksa, 9-day novena, 40th day. Isang additional announcement lang po, Logos, Pasyam at Babang Luksa, 9-day novena, 40th day. First anniversary prayers for faithful departed. Yan, 100 pesos. Contact Logos and look for Josie Sarmiento. Ayun po. Yan, maraming salamat. At Father said, hihiling po tayo ng panalangin at pagbabasbas sa pagtatapos po ng ating palatuntunan ngayong gabi. Father, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, iniangat po namin sa iyo ang aming pasasalamat sa gabing ito at sa lahat po ng mga napakagandang mga salita at mga aral na iyong ipinadala sa amin. At basbasan niyo po sa isang espesyal na pamamaraan ang lahat po ng mga tatay para po sa mga tatay na naliligaw. Basbasan niyo po sila at tulungan niyo po silang matagpuan muli ang landas tungo sa kanilang tawag bilang mga ama. At sa mga ama rin pong nagsusumikap at patuloy na lumalaban, tulutan niyo pong sila makaramdam din ng iyong dakilang presensya upang patuloy na makapaglingkod sa pamamagitan ng kanilang tawag bilang mga ama. At kami rin pong narito ngayon ay basbasan niyo at samahan sa lahat ng aming mga pagsubok at sa lahat ng mga pagpupunyagi at naway mapuno rin ang aming puso ng binhi ng iyong pag-ibig upang nang sa gayoy ito rin ang bunga na aming ibabahagi sa iba. Ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At naway pagpalain kayo at laging sama ng Diyos na makapangyarihan at nagmamahal Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father said, at maya-maya lamang po ay susunod na po ang Pop Eric Galang sa K-pop playlist. At syempre, Sister Ditas, Brother Eric. Happy Father's Day po ulit sa inyong lahat and have a blessed weekend again ahead. Ito po si Tita Ditas at si... Ito naman po si Eric Ramos. Mga ka-GBU, tandaan natin, lagi pinapaalala sa atin ni Father Jerome Marquez, all is grace, so be a blessing. God bless you. GBU, God bless you. Kasama si Father Jerome Marquez. Ito po